Nangangamba ang ilang residente sa Taguig sa sunog na pwedeng idulot ng salasalabit ng mga kable sa kanilang barangay. Problema rin yan sa iba pang syudad kaya tatalakayin na ng Metro Manila Council. Narito po ang aking report. Pumuesto na sa bubong para malapitang makapagbuga ng tubig ang mga bomberong rumesponde sa sunog sa Caloocan City kagabi. Hindi bababa sa 10 bahay ang nasunog. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Mahigit 600 fire incidents ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa Metro Manila simula Enero ngayong taon. Numero 1 sanhi ng apoy ang paninigarilyo na sinundan ng electrical ignition dahil sa loose connection at overloading. Sa barangay New Lower Bikutan, Taguig, lumulundo na ang mga salasalabit na kable sa sobrang bigat. Ang posteng pinagsabitan ng mga kable, tumatagilid na. Minsan nagsiklab na yan, pati dito Pag may dumadaang sasakyan na malalaki nasasabit. Sabi ng barangay, karamihan sa mga kable ay sa telecommunication at cable companies. Most probably may mga wires dyan na deadline na, hindi na nagpapangsyon. Sana, bago magkakabit yung telco, tanggalin na muna nila yun. Balak ng barangay na magpasa ng ordinansa laban sa pagbibigay ng bagong permit sa pagkakabit hanggang di inaayos ang mga luma. Delikado nga raw ito, sabi ng BFP. It can contribute sa mabilis na pagkalat dahil probably meron din niyang conductor sa loob ng wirings nila. And once masunog nga yung pinakabalat, so open siya na maaaring dumaloy yung kuryente po. Tatalakayin na ng Metro Manila Council ang problema. Nagkasundo nga naman po ang mga mayors at ang kanilang mga representatives na sa kanya-kanyang mga lungsod ho namin ay makipag-ugnayan sa iba't ibang telcos. Ang Meralco, patuloy raw na nakikipag-ugnayan sa mga LGU, telco at cable companies para maayos ang mga nakalaylay na kableng nakasabit sa poste nila. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang mga telco sa bansa pero wala silang tugon. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.